Sigurado ka bang effective ito? Tanong ni Katarina kay Rita habang tangan niyang listahan ng procedures kung paano maaalis ang epekto ng gayuma. Nasa herbs and spells sila upang bumili ng mga kakailangan. Sigurado ko. Nag-research talaga ako para dyan. Kompidanteng saad nito. Paano kung malaman ko after na at least malinis ang konsensya mo? I hate to tell you this, Katarina. Pero ikaw rin naman kasi ang may kasalanan. Napailing nito. Tumango siya tanda ng pag-amin. Black candle, black bowl. Okay. Huminga siya ng malalim sa binayaran ng kanilang mga binili. Nang makita nila si Miss Pearl ay nagboluntaryo pa itong bigyan siya ng reading ngunit tumanggi na siya. She didn't want any of those anymore. Isinumpa niya sa sarili kahit gaano katotoo ang hula, kahit kailan na hindi na siya maniniwala, kahit si Miss Pearl o kung sino mang manghuhula. Masama iyon. Masama. Naghiwalay sila ni Rita ng taxi. Ito ay pauwi at gayon din siya. It was Saturday at wala ang kanyang ina. Nagpunta ito sa isa pa niyang tiyahin kasama ang ina ni Elle. Si Elle naman ay nakipag-date kay Steven. Ang dalawa lamang lumakad kaya libre siya. Libre si Kyra. Perfect timing upang maipagawa niya kay Kyra ang kontra gayuma. Buwisit na gayuma. Bulong niya. Maang na napatingin kay Katarina si Kyra nang ibigay niya rito ang itim na kandila at itim na bowl. Anong gagawin ko rito? Nagtatakang tanong ito. Just do as I say. Halika sa likod. Nagpatianod na lamang ito. Hila-hila niya ang kamay nito hanggang sa likod bahay kung saan tahimik ang paligid. Nakalatag sa lapag ang isang pitsil ng tubig at isang hand shovel. Sige, maupo na tayo. Ang word mo. Ulalas ni Kyra na napapailing pa. Magkagayon man ay tumalima ito. Concentrate, Kyra. Seryosong utos niya rito. Kumunot ang noon ito at tinignan siyang tila binabasa ang iniisip niya. Ano ba talaga ang gagawin natin? Kinakabahan talaga ako sa iyo, Katarina. Just do as I say. It will be over in a couple of minutes. He sighed. Okay, concentrate on what? Empty your mind. How the heck can I do that? Nabiglang bulalas nito. Just do it. Maring utos niya. Close your eyes and empty your minds. Fine. Bahagya itong natawa sa katumalima. Pagdakay muli itong nagsalita. Pwede na ba akong dumilat? I'm sure. Now what? Balawarin mo ako. Nandito lang ako para magbigay ng instruction. Isipin mong wala ako rito. Muli itong napamang sa kanya ngunit hindi na nagkomento. Bahagyan itong ikinumpang sa kamay sa ere at ibig sabihin ay magpatuloy siya. Sindihan mo ang kandila. Use the drippings to make it stand inside the bowl. Tumalima ito. Matapos ay tinignan siya as if urging her to give more instruction. Salinin mo ng tubig ang bowl. Maingat na maingat. Hindi dapat mabasa ang wig. Napansin niya ang napapangiti na ito. Marahil ay nagtataka sa sinasabi niya. Ngunit sinusunod naman siya. Tapos, it's very important for you to empty your head. He placed his hands on his knees, similar to the famous yoga position. Concentrate on the flame of the candle. Look at it while your head is empty of any thoughts. Hindi na ito mimik at sinunod na lamang siya. Nang mamatay na ang sindi ng kandila dahil sa pagkabasa niyon sa tubig, ay inabot niya rito ang hand shovel. Maghukay ka, and don't stare at me like that. Just do it. Hindi na ito mimik at naghukay na nga. Just enough para may baon ang kandila. Nang makapaghukay na ito nang hindi kalaliman ay binaon nito ang kandila. Nauibuhos mo yung tubig. Nautabunan mo ulit. He did what she told me. Now close your eyes again. Tumalima itong muli. She began chanting, You don't really love me. You've been put under a very foul spell. A Venus love potion. You don't really love me. Tatlong ulit niya yung nasabi. Now open your eyes. Nakakross ang daliri niya habang nakatingin dito. Naghihintay sa magiging reaksyon to. Matagal lamang itong nakatitig sa kanya. Kinakabahan na siya ng gusto. Unti-unting kumunot ang noo ito. Saka nagmamadaling tumayo. Tumalikod ito sa kanya. Niloko mo ako. Niloko mo ako. Sabi nito, paano mo naman gawa sa akin? I know and I'm so sorry. Actually, nagkabaligtad kayo ng basa sa Steven. I just found myself falling for you and I had to do this para pamamara mawala ang epek. Natigil siya sa pagsasalita. Nang walang sabi-sabing tumawa ito. Kilalas na napatingin si Rito. Muli itong upo sa damo na tinabihan siya. So you love me? Ngumiti ito, iyong pinya. Kyra, gayuma pala. Sorry talaga. Tumawa ito ng tumawa hanggang sa gumulong na ito sa damuhan. Siya naman ay hindi malaman ang gagawin. Naguguluhan na siya. Nang tumigil ito ay ganoon na lamang ang pagkabigla niya. Nang kabigin siya ito, dahilan upang maglan siya sa dibdib nito. Hinaplos nito ang kanyang pisngi. Oh, Katarina. Kyra, tumawa na naman ito. Naita na si Rito. Ano ba? Ako yung tatasulo na siya. Nang lalo siya nitong hapitin sa bewang. O saan ka pupunta? Mahal mo pala ako. I guess I deserve a kiss.
Nanlaki ang mga mata niya. Bakit ganyan kang umas? Lahat ng sasabihin niya ay natigil sa halik na ginawad nito sa kanyang labi. Gumulong ito. This time siya nang nakahiga sa damuhan. Hindi na niya namalayan kung gaano katagal siya itong hinagkan. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang labi nitong nakalapit sa kanya. It was a very gentle kiss. She never expected him to kiss a gentle that. Puno iyon ng pagsuyo. And she simply loved it. Oh, Katarina, bulong nito. At natagpuan niyang sariling hinuhuling muli ang mga labi nito. She just couldn't control herself. Di na naman hindi ito nagsasawa na hatkan siya. Tila minimemorya nito ang bawat kurba ng kanyang mga labi. Natigil lamang sila nang marinig ang ulo ni Daffy Jr. Nasa ulunan na pala nila ito. Tila siya natauhan. Dali-dali siyang tumayo. What does that mean? Nanlalaki ang mga matang tanong niya rito. That means mahal mo rin ako. Tugon ito. Pero yung gayuma. Oh, come on, Katarina. Don't you get it? Walang epekto yung gayuma, okay? Natawa ito. Nagayuma pala ko ng lagay na yun. I don't think so. Hindi ako naniniwala sa gayuma. Isa pa kung totoo yun, bakit hanggang ngayon mahal pa rin kita? Nanunod siya ang ngiti nito. Totoo? Ano pa ba sa tingin mo? Halika nga rito. Tumalima naman siya. Lumuhod siya sa tapat nito. Come closer. Nang makalapit ay niyakap siya ito ng mahigpit. Matapos ay pinakatitigan siya. Sa tingin ko, mas minahal na yata kita ngayon. Bahagyan itong pinisilang baba niya. Totoo talaga. Sa totoo lang, wala pa akong silbihan ng ganun. Sa'yo pa lang ako nagpakabadol. Oh, Cairo, sa sobrang kasiyahan ay niyakap niya ito ng mahigpit. Na gusto ko ulit marinig. Kung ayoko, panunod yun niya. Anong ginagawa ng pumwersa? Natawa siya saka ito muling niyakap. Mahal din kita. Nakangiting napatango-tango ito. Sinasabi ko na nga ba eh. Saka siya nito hinagkang muli sa mga labi. Araw-araw ay sinusundo si Katarina ni Cairo. Wala na siyang mahihiling pa. Masayang masaya siya. Marami pa siyang natuklasan dito. Marami itong mabubuting katangian and she could feel na may drive itong umasenso. At sapat na iyon sa kanya. He would always give her chocolate. At marahil kapag tsokolating imported, ang ibibigay nito sa kanya ay hindi niya gaanong maa-appreciate. Trademark na laksin nito ang chocolate. Naalala niya minsan nilang pag-uusap. Bakit ba talaga chocolate ang parati mong binibigay sa akin? Special sa akin ang chocolate eh. Noong bata pa ako, nag-aaral ako mag-bike noon. Ayoko magpasama kahit na kanino. Gusto ko matuto akong mag-isa. Hindi ako makapag-balance. Hirap na hirap ako. Nakikita ko ang nanay ko sa bahay namin. Nakatingin lang sa akin. Sa tuwing titingin ako sa kanya, nagkukunwari siya nagbabasa ng dyaryo. Pero alam kong binabantayan niya ako. Nahihiya ako sa kanya kasi hindi ako matuto kagad. Ang ginawa ko, lumayo ako. Pero tuwing titingin ako sa malapit sa bahay namin, nakikita ko siyang nakatanaw sa akin. Hanggang sa malapit na ako sa bungad ng isang subdivision, tumawa ito. Ang nanay ko naman parating kunwaring may binibili sa sari sa store kahit wala. Gusto lang akong bantayan talaga. Nainis ako mostly sa sarili ko. Kasi nga hindi pa rin ako matuto. Tinanong ko siya kung anong binibili niya. Wala siyang masabi. Siguro nakita yung chocolate. Sinabi niya yun daw ang binibili niya. Tumawa ito habang tilang may naaalala. Anong nangyari? Tanong niya. Sabi ko, sige nga, kumain nga kayo niyan. Kasi alam kong hindi kumakain ng ganun si nanay. Napilitan siyang kainin na yung chocolate. Natatandaan ko, parang napapapikit-pikit pa siya. Siguro hindi niya alam kung anong lasa nun. Pero nung nakain na niya, pinakayaw niya yung chocolate sa tindahan. Sabi pa niya, masarap daw. Pinigyan niya ako ng isa. Hindi na ako nainis. Nagkatawanan na kaming dalawa. Mula noon tuwing uuwian niya ako ng pasalubong, chocolate na. Tapos sinayaan ko na siyang panoorin akong magbike. Mabilis akong natuto. Sabi niya, epekto raw ng chocolate. Napangiti siya sa pag-alala. That make the chocolate a special to her. Dahil special yun kay Cairo. Magandang gabi, magandang binibini. Nagangat siya ng mukha at nakita niya ang kanyang nobyo sa bungad ng opisina niya. Hay, kumain ka na? Sinalubong na niya ito. He gave her a pic, sabay abot ng chocolate. Oo, ikaw. Yap kadarating nilang ni Steven. Tanong niya. Alam niyang may lakad ang dalawa ng araw na yun. Kani-kaninang konti. Kumain muna ako bago nagpunta rito. Ano, uwi na tayo? Sige, sa bahay ko. Cairo, o nagbibiro lang ako. Natawa ito sa kakinuha mula sa kanyang bag niya. Tara na. Magkahawa kamay na silang lumabas. Nag-jeep na lamang sila pa uwi. Parari itong nag-i-insist na mag-taxi na lang sila. Ngunit hindi naman siya komportable sa ganun dahil parati nitong iginiginit ito ang magbabayad. Nag-compromise na lang sila. Sabi niya, kung gusto nitong ito ang magbabayad sa pamasahe, mag-jeep na lang sila. Sa huli ay pumayag na rin ito.
Bubukas baka maaga kitang masundo. Wala kasi kaming lakad ni Steven sa malayo. Sa opisina lang siya. Tapos may lakad yata sila ni Elle ng hapon. Sabi nito habang nasa loob sila ng jeep. Parating lumalakad ay yung dalawa. Pero hanggang alas 7 lang si Elle. Napatawa siya. Mabuti pa tayo, no? Saan tayo punta bukas? Pilyong bulong nito sa kanya. Kung banatan kaya kita. Natawa ito. Ikaw naman pala ang kung ano-anong iniisip eh. Nagtatanong lang po ako. Hanggang sa makauwi, nagbibiroan pa rin sila. Isa yun sa gusto niya kay Cairo. Kontento na ito sa ganun nilang samahan. Hindi nagdidemand ng kung ano-ano. He would tell her jokes and anecdotes at nagkakatawanan sila. Masaya sila together. Gaya ng dati, hinadkan siya nito sa pisngi. Saka siya pumasok ng gate. O tulog na agad ha. Huwag mo na muna akong pagpantasyahan mamaya. Pero nito sa kanya, ayoko nga. Gusto ko bago ako matulog, pagpapantasyahan muna kita. Sige na nga. Pero kapag pinagpantasyahan mo ko, lagyan mo naman ako ng saplot kahit brief lang. Natawa ito. Saka siya nilapin at muling hinadkan. He tenderly smiled bago pinisilang baba niya. Good night, good night. Tumutulog pa ang tubig sa buhok ni Cairo nang may marinig siyang pagkatok mula sa pinto. Nagtaka siya. Alauna pa lamang ay sinabihan na siya ni Steven na maaari na siyang mag-off kaya naman umuwi na siya sa inuupahan niyang bahay. Plano niya na magpahinga saglit sa kanya susunduin si Katarina. Sino kaya ang kumakatok? Mabilisan siya nagpantalon sa binuksan ng pinto at ang sabihing nagulat siya ay kulang. Dad, Cairo, upasok muna kayo. Lumigid siya at tumalima na yan ito. Pasensya na kung walang ganong gamit. Bihira kasi akong matulog dito. Nahagod niya ang basang buhok. Water, coke, or coffee? Huwag na. Tipid nitong sagot. May kailangan kayo. Hindi ko alam kung saan ako magsisingla. Hindi siya kagad nakaimik. Pagdaka ay nagsalita siya. Kung nagpunta kayo rito para kumbensihang mapakasalan si Tiffany. Ayun pa lang. No, agap nito. Walang kasalan. It was a stupid idea anyway. Mas lalo na siyang nabigla sa sinabi nito. Tama ba ang pagkakarinig niya? Kailan pa ito natutong umamin sa kamalian? Dad, I know that I have not been a good father, Cairo. I hadn't been a good husband to your mother either, which is why she left, and I'm so sorry. Yumuko ito matapos na pinasayad ang daliri sa mga mata. Dad, I know that a simple sorry wouldn't be enough, pero gusto kong sabihin sa iyo na nagsisisi ako. All these years pinilit kong isipin para sa ikabubuti mong lahat. See, I wanted to prove something to your grandfather. Kung ano ako sa iyo, doble siya sa akin nun. I told myself I'm going to show him something. Prove him na kaya kong pantayan siya at higitan pa. That my son would be so much better than him. My determination was beyond reason that even if he already passed away, pinatutunayan ko pa rin sa kanya ang lahat. Pakiramdam ko nandyan lang siya sa tabi-tabi, ready to mock me at any minute na magkamali ako. But then I realized, kahit na ano pa ang gawin ko, you will end up so much better than the two of us combined. Cairo, you have a heart. Dad, hindi niya malaman ang sasabihin. I have been so stupid. Mahal na mahal ko ang mama. Mahal na mahal. But I let her go dahil iniisip kong she demanded too much of my time. I made her so miserable even she makes me so happy. I admire her so much. So much pero hinayaan ko lang siya. And you know what, son? I love you too. All his life he waited for his father to tell him that he couldn't help a tear from falling down. And his father was crying. He looked like a broken man. Nilapitan nito at inakbayan. I love you, Dad. Come on, cheer up, old man. You're making me cry here. It's so great. For the first time ay nabiro niya ito. His father laughed, and it was the first time he saw him laugh like that. Tinapik niya ang likod niya. Will you come home now? Ikaw na ang papalit sa akin. No more monkey business. No more monkey business. Nakangiting sabi nito. Good. Now let's talk about Mom here. See, Mom never married anyone else, so I think she still loves you. Now if I were you, I'd go there and get back her. Lumungkot naman ang mukha nito. Nakakahiya iyon, anak. After everything I did to her. Dad, believe me. Trust me on this one. Tila batang nagsalit-salit ang expression sa mukha nito hanggang sa uli ay napatango. Okay. Good pagdating niya. May ipapakilala ko sa inyo. Napangiti siya.